Wow naman! Wow! Wow! One verse 19. How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, that you bestow in the sight of all on those who take refuge in you. May I request everyone to please stand for our opening prayer to be followed by our praise and worship. In Jesus' name we pray. Amen. Hello. Yan, good morning po sa ating lahat. God is good. All the time. And all the time. God is good. Today is the day we worship and
is no one like you. You are great, and your name is in mighty power. Let us sing, Wala Kang Katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Walang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Let us pray. Lord, we come before you with humble hearts, seeking to deepen our love and devotion to you. Fill us with your Spirit that we may love you with all our hearts, minds, and strength. Help us to seek your guidance and to follow your will. May your love overflow in our lives, touching those around us. In Jesus' name we pray. Amen. Although I am less than the least of all the Lord's people, this grace was given to me to preach to the Gentiles in boundless riches of Christ. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. In Him and through faith, in Him we may approach God with freedom and confidence.
ako'y mawit ngayon sa mga ako'y ginatalang crown with many crowns. Crown with many crowns, ready, sing. Crown with many crowns, the number one is thrown. Our cloudy heavenly and growth, all music by its soul. Awake my soul and sing of Him who died for me. And hail fast your matchless King through all eternity. Rock Him, the Lord of love. Behold, He stands inside. Which one can be seen all alive? In beauty glorified. No angels in the sky can fully bear the sight. But darkness is burning, a mystery so bright. Crowned with the Lord of light, who triumphed o'er the grave, who rose victorious to the strife. For those He came to save, His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and raised the dead begun. Bow Him, the Lord of heaven, one with the Father known, one with the Spirit true will give, from yonder glorious throne to lead me endless grace. For thou for us dost die, be thou, O Lord, true endless days, adore and magnify. Special event. This is the day, this is the
followers. Dito tayo sa For our call to worship, Galatians 3 verse 9, so those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. May I call on Pastor Arnold Rosas for prayer. Okay, let us pray. Heavenly Father, thank you Lord for this morning sa iyong binigay na kalakasan sa bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na ang pabulihan sa umagang ito. Ikaw po ang siyang aming Diyos na tinataas sa aming buhay. Sa umaga po ito, Panginoon, na namin na kami ay yung puspusin ng banal na Espiritu, na kami, Panginoon, ay napagpalan ng mga salita na aming pong tatalakayin. Nawa, Panginoon, ito ay maging kalakasan ng bawat isa, Panginoon, sa umagang ito. Na yung mga salita ay maghatid sa amin sa katotohanan upang ikaw ay patuloy namin paglingkuran at sambahin sa umagang ito. Ano po yung lumalapit at nananalangin sa oras nito, Panginoon, para po sa aming mga kapatid na wala pa po dito at maging sa aming mga kapatid, Panginoon, na nasa banig ng karamdaman. Sa pangalan ng Panginoon Jesus ay aming humihiling ang kanilang kagalingan na sila, Panginoon, ay patuloy na gumaling, patuloy na lumakas, Panginoon, upang patuloy mo namin silang nakasama sa pananambahan tulad dito sa umaga. Sa umaga po ito ay naman namin na kami iyong samahan, buksan mo po aming puso, isipan, higil, Panginoon, sa aming pag-aaralan sa umaga nito na kami ay matuto, mabuksan ang aming isip at puso sa mas lalo pang malawak ng paglilingkod at higit sa lahat, Panginoon, ay sa pagsunod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa umaga nito. Ito po ang aming samad dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, God is good. All the time. God is good. So, salamat po sa Panginoon. Tayo ay nakarating. Bagamat nag-uulan, bagamat kami ay papunta po dito, kami ay sinalubong po ng ulan. So, habang kami po ay papunta dito ng aming mga anak, ay kami ay medyo nabasa. Dahil nakabutan po tayo ng ulan sa daan. Pero salamat sa Panginoon, ay kami nakarating ng maayos at ligtas, bagamat napasa ko, inatulo na rin. Salamat po sa Panginoon at sa Diyos po ay napakamalito sa ating pong mga buhay. At maging sa umaga po ito ay ang Diyos ay patuloy natin matutungayan sa kanya pong mga mensahe na ating pong magbulay-bulayan. So ang ating pong topic ay nagsasabi po, The Secret of Abundant Life. So ano ba po yung mga sekreto ng isang masaganang pamumuhay? At sa umaga po ito, biblically speaking, ay aalamin natin bilang mga Christians, ano ba yung sikreto ng mga Kristiyano para magkaroon ng masaganang buhay. Pero bago yan, ay akin po muna kayong hihilingin na tumayo pa sandali bilang paggalang po sa salita ng Diyos na ating po mababasa dito sa Matthew chapter 10 verse 40 hanggang 42. So may nakasulat na po dyan. So, babasahin na lang po natin, sabi mo sa verse 40, whoever receive you and receive me, and whoever receive me, receive the one who sent me. Sa verse 42, whatever receive a prophet, because
he is a prophet will receive a prophet reward. And whoever receive a righteous person, because he is a righteous person, he will receive a righteous person's reward. And then last, and whoever give even a cup of cold water to one of those little ones, because he is a disciple, truly tell you, that person will never lose their reward. Pwede na po tayo makaupo at ating pong tutungayan ang message ng Panginoon sa umagang ito. So makikita po natin dyan mga kapatid na malinaw na ipinakita po ng ating Panginoon na kung sino yung mag-bless o magpapala sa mga lingkod ng Panginoon ay tatanggap rin po ng reward at tatanggap din sila po ng mga pagpapalang ayon sa kanila pong ginagawa, na kung saan dito po natin makikita na ipinakita po ng ating Panginoong Hesus na kung sino man yung magbigay pahalaga doon sa isang lingkod ng Diyos, ay mayroong tatamasahin mga reward o mayroong tatanggapin reward. So sabi nga po dito, whoever receive you and receive me, and whoever receive me receive the who one sent me. So ibig sabihin, yung mga bagay na ginagawa po natin, ito po ay isang pagkakataon upang malaman natin kung paano natin makamit yung isang masaganang buhay. Sabi po sa ating introduction, receiving Jesus disciple is receiving Jesus disciple is equivalent to receiving Jesus himself and the Father who sent me. So, dito po mga kapatid ay makikita natin na kung ang tumanggap sa Panginoong Hesus ay tumatanggap po sa ating Ama, at ito po ay equivalent o katumbas ng pagtanggap natin sa Panginoon bilang Diyos na ating pong tagapagligtas. At ito pong mga bagay na ito na sinasabi po ng Bible is patungkol po ito sa paglilinaw na kung sino man yung tumanggap. Sabi nga po doon sa last verse na ating binasa, kung sino man yung magbibigay ng isang basong malamig na tubig sa mga lingkod ng Diyos ay tiyak na mayroong gantimpalang tatanggapin mula sa Panginoon. So ano po ang ibig iparating sa atin ng Diyos? Ito po ay mensahe ng pag-aaruga sa mga lingkod ng Diyos na kung saan nabanggit mo doon na may mga prophet, kung sino yung tumanggap sa mga prophet ay tatanggap ng mga prophet reward. Pero sa ngayon, wala na po yung mga prophet dahil ang inilagay na po ngayon ng Panginoon is yung mga pastor na siyang nagiging leader at siya pong nagpapakain sa atin spiritually. Na kung saan dapat po natin maintindihan na kung sino man yung mag-aruga o mag-bless sa mga lingkod ng Panginoon ay ipagpapalain po sila ng masigit ng Panginoon. Na kung saan ang Panginoon ang kanilang magiging provider para sila po ay maging channel of blessing doon sa mga servant ng Panginoon. Number 2, sabi po dito, reward for hospitality. Showing hospitality to prophets, righteous people, and Jesus' disciple will be rewarded. So, lahat po, no? Lahat po ng magbibigay ng hospitality o pag-aaruga doon sa mga matuwid na lingkod ng Diyos ay lalo po sa mga disciple ng Panginoon. Yan po yung mga servant natin ngayon na na-disciple ng Panginoon, at even tayo po ay kailangang ma-disciple ng Diyos at mabuksan yung ating kaisipan na dapat
meron tayo pong ginagawang pag-aaruga doon sa mga servant ng Diyos upang tayo po ay lubos na pagpalain. Number 3, sabi po dito, importance of kindness. Sabi dito, even small act of kindness like a giving a cup of cold water will be rewarded. So ito po yung tayo ay kahit magbigay sa mga servant ng Panginoon ng isang malamig na tubig sa pinakamababang lingkod ng Diyos, tayo po ay tatanggap ng reward. Ito po ay pagpapala sa bunga ng ating ginagawa, sapagkat ang Panginoon po ay nagbigay ng mga servant, maging leader natin, mga elders, mga pastors, mga workers, so dapat natin silang i-bless sapagkat ang Panginoon po ang magbibigay ng reward sa atin. Kailangan makita natin na suportahan natin sa lahat ng sitwasyon yung mga servant ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay nakatingin sa atin kung paano natin sila inaaruga. Sabi nga po dito, even, kahit magbigay tayo ng isang malamig na tubig, doon po sa isang lingkod ng Diyos, ay mayroon po tayong pagpapala o reward na tatanggapin. Sa ating pong main point, sabi dito, treat other with kindness. Show hospitality and kindness to the others, especially those who serve God. So sino po ito? Ito po yung mga workers, mga servant, mga workers ng church, mga elders, mga pastors, na siya pong naglilid sa atin spiritually para tayo tumibay, pinapakain nila tayo spiritually, pinipit nila tayo spiritually. So, ang Panginoon po ay nagbibigay ng wisdom and knowledge doon sa mga servant niya, at ito po ay binabahagi sa ating mga sheep o mga tupa upang tayo po ay lumago sa ating pong pananampalataya sa Panginoon at manatili tayo doon sa principle ng Bible na kailangan i-treat natin yung ating kapwa, especially yung mga servant ng Panginoon. Ibig sabihin, suportahan natin sila financially, emotionally, spiritually, and then physically, tayo po ay lubos na pagpapalain ng Diyos. Kailangan nila ng prayer, ng mga servant, kailangan nila ng support. So, nandun dapat yung mga lingkod ng Panginoon na siyang nag-lift up o pinagpapala nila yung mga servant ng Diyos upang sila ay i-bless din ng Panginoon. So yun po yung teaching po dito na dapat natin maintindihan na tayo po ng mga tinawag ng Diyos ay binigyan ng mga leaders hindi para pahirapan kundi upang ipakita yung pagmamahal at suporta doon sa mga leaders ng mga church. At nang sa gayon, kapag na-practice po natin ito sa buhay natin, ay maipapakita natin yung pagmamahal sa church, and then sa mga servant, at higit sa lahat, lalago po yung church kasi mayroon po tayong ginagawang magandang bagay sa harapan ng Panginoon. And then take note, yung mga bagay na ginagawa po natin sa mga servant ng Panginoon, ay sa Panginoon po natin yan ginagawa at hindi po sa mga tao. Sapagkat yung inyo pong sinusuportahan ay man of God na kinakailangan ng lakas para maging matibay at malakas, and then yung wisdom and wisdom na binibigay sa kanila ay ma-share sa inyo upang kayo ay lumago spiritually. At itong pag-support ay bahagi po ito ng ministry ng bawat isa sa atin. Like for example, ito may mga alaga kayo. Sa mga halimbawa, yung ito na-share ko na po yung Miyerkules, may mga alaga kayong mga aso, di ba? So, kapag yung mga aso ay sakitin, payat, kulang sa vitamina, so pag may nakakita sa kanila, yung reflection nun ay nagre-reflect doon sa owner. Tama? Halimbawa, gamitin natin si Brother Janle. So yung si Buddy or yung kanyang mga alaga, yung mga payat at sakit, pag nakita ng mga tao, ay ano ba yan?
irresponsible siguro si Brother Henry kasi hindi niya inaalagaan yung kanyang mga alaga. So magre-reflect po sa buhay at katangian ng owners yung makikita. Pero kapag nakita po nila si Padre na malusog, malakas, mataba, at higit sa lahat ay napakasigla, maganda po yung reflection na makikita ng mga tao sa atin. Makikita na tayo ay responsible, na tayo ay karapat-dapat. At minsan pa nga po, dahil sa nakikita nila ay karapat-dapat at tayo ay talagang mapag-alaga, di po ba minsan sinasabi, ay may alaga pa ako doon, alagaan mo na lang, sa inyo na lang yun. Kasi nakikita na ikaw ay very responsible, parehas din po yan sa paglilingkod natin sa Panginoon, na kung saan, dito po sa sinasabi dito na especially to the man of God, to the servant of God. So, marami po ngayon, kung makita ko halimbawa ng yung isang pastor ng isang church is hindi maayos yung kalagayan, hindi siya binibless, hindi maayos yung kalagayan sa buhay. So, saan po magre-reflect? Doon po sa mga sheep o doon sa mga tupa. Kaya ito po ay isang katuruan o isang teaching na binubuksan yung ating kaisipan. Kailangan natin na magpakita ng pagmamahal at suporta doon sa mga man of God. O kung sino man yung sinasabi nga po dito na treat other with kindness, show hospitality and kindness to others, especially those who serve God. So yun po, kasama po dyan yung paglago ng ating churches. Sabi po sa letter, we recognize the value of service. Understand that serving other is equivalent to serving Jesus. Nakita po natin, lahat ng ginagawa natin palang pag-serve sa mga man of God o sa mga worker ng church is kay Jesus natin ginagawa. Kaya, ano po yung gagawin ng Diyos? Ibubuhos niya po yung blessing sa inyong sambahayan upang kayo ay maging kaluyan ng pagkabala. Kasi kung hindi kayo i-bless una ng Lord, paano yung i-bless yung sarap? So, ibig sabihin, kayo muna yung i-bless ni Lord, kayo muna yung pagpapalain ng higit ng Panginoon upang i-bless ninyo yung kanyang mga sarap. Hindi naman po pwede na mauna yung servant bago yung mga tupa. Siyempre, i-bless ng Diyos yung kawan, yung members, yung church, i-bless yan, Lord, para maging daluyan tayo ng pagpapala doon sa mga ginagamit ng Panginoon para sa Kanya pong gawain. Kaya sabi po dito, recognize the value of serving. No? Lagi nating tatandaan at isa-isip na yung mga bagay na ating ginagawa sa iba o sa mga servant o sa mga man of God ay equivalent po yun sa paglilingkod natin kay Jesus. And let us see, sabi dito, be motivated by love, show kindness, and hospitality out of love for God and others. So, kinakailangan po dito yung pagmamahal kasi hindi mo kayang magbigay, hindi mo kayang mag-support kung walang love sa puso mo. Kaya kailangan i-develop mo yung pagmamahal at kung mahal mo si Jesus, mahal mo dapat yung kanyang mga servant. And then, kailangan yung love ay matutunan muna natin sa ating kapwa at higit sa lahat ay matutunan natin yung pagmamahal natin ay totoo sa Panginoon upang hindi mahirap gawin yung pagmamahal at pag-support doon sa mga servant of God. Kasi kapag walang love, hindi mo kayang gawin ang sinasabi dito ng Panginoon. Kaya napakahalaga. Kaya sabi dito, be motivated by love. Showing kindness and hospitality out of love for God and others. So, linaw na kailangan una, yung Christian o
o yung puso ng isang Kristiyano ay mamotivate muna ng pagmamahal. Kailangan matuto siyang mahalin ng Panginoon ng tunay, mahalin yung church, and then mahalin yung ministry, mahalin yung mga workers o mga pastors o kung anumang servant mayroon tayo sa isang churches, and then mai-practice yun sa buhay natin, and then lalabas po yung love at maipapakita natin yun sa pamamagitan ng pag-support at pag-aaruga sa kanila. Yan po yung gusto ng Panginoon, na makikita natin na ang pagmamahal at pag-aaruga sa Panginoon ay sekreto ng sinasabing masaganang pamumuhay. Kaya minsan sa ating buhay, naharangan yung mga blessings na imbis na i-bless tayo, ilalagay tayo ng Lord doon sa abundant life, pero dahil hindi natin na ipapakita ito sa mga servant ng Diyos, hindi po tayo binibless ng Panginoon. At ito na po yung time upang mapuksan yung ating kaisipan ng ang sikreto po ng abundant life is dapat ay pinapakita natin una doon sa mga servant ng Panginoon. And then, kasama po doon yung church, yung pagmamahal natin sa church. Sa ating mong application, buksan natin yung Galatians chapter 6 verse 6. Basahin na lang po natin sa Tagalog at hindi ko na po nailagay. So kung kayo po may mga Bible, please open your Bible. And then sundan nyo na lamang po ng ating mga mata. Sa Galatians chapter 6 verse 6. Ito po yung ating pong application at tunghayan po natin kung ano po yung malinaw na sinasabi ng Bible patungkol po dito. So sabi po dito sa Tagalog translation, dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. So, dito po natin makikita mga kapatid na inuutos po ng Panginoon na dapat i-bless natin kung sino yung nagpapakain sa atin spiritually. So, physically, dapat din po natin silang suportahan at pakainin sapagkat ito po yung katotohanan. Para sa akin po, napakahirap ituro ito. No? Kasi ako mismo yung nagsasabi. Pero sabi nga po, kailangan ituro natin yung Word of God na mayroong bukas na kaisipan, yung tinatawag na boldness, o dapat natin ipakita yung katotohanan dito sa Biblia sapagkat magiging palanagutan ko po ito sa Panginoon kapag hindi ko po sinabi sa inyo na dapat, no, na inaaruga po natin yung mga lingkod ng Diyos at dapat silang bahaginan biblically. Bible po yung nagsasabi. Minsan may mga religious group na mga tumututol dito na ayaw nila ng ganitong teaching. Parang kanila po itinatago ang katotohanan dito upang tayo po minsan ay turuan na hindi maging supportive. Ganun po minsan yung mga nagtuturo ng wala po doon sa sinasabing biblical principle. Napakahalaga po na yung lahat ng ating ginagawa ay naaayon po sa kalooban ng Diyos at naaayon po sa prinsipyo ng Bible. So dapat, ano po yung sinasabi doon? Dapat nating i-bless o pahaginan yung nagtuturo sa atin ng spiritual na pamumuhay sapagkat yung spiritual po ay ito po yung pinakamahalaga sa Panginoon. Na once na yung spirit natin ay maging open, makikita natin yung katotohanan na dapat pala ay pinagpapala natin yung mga lingkod ng Panginoon. Even workers, pastors, elders, lahat po ng lingkod ng Diyos ay dapat. Ang sabi po ng Bible ay dapat natin silang
alagaan at bahaginan ng mga pagpapala po tinatamasa natin sa Panginoon. And then next, bukod po sa Galatians 6:6 ay wala na po yata doon. Nakasulat ba? Ayan, ito po, 1 Corinthians chapter 9 verse 11. Sabi po doon, if we have so spiritual good and you is too much if we reap your material benefits. So dito po natin makikita, basahin po natin dito sa Tagalog, itong 1 Corinthians chapter 9 verse 11. Mas maganda po yung pagka-translate po dito at higit po natin maintindihan. 1 Corinthians chapter 9 verse 11. Sabi dito, nag-aasi kami sa inyo ng mga pagpapalang espiritual. Malaking bagay pa naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo. So, Apostle Paul, pinapakita po dito ni Apostle Paul na silang mga lingkod ay naghahasi o nagbibigay sila ng mga pagpapalang espiritual para sa ating espiritual na paglago. Kasi napaka-importante na yung isang church is hindi lang dumadami sa bilang, but sila po ay nagiging matured at lumalago spiritually. No? Napakaganda na kahit kakaunti yung bilang ng church, kung sila ay malalago, tiyak na lubos yung pagpapala ng Panginoon at hindi sila mananatiling kukunti sapagkat sila po ay dadami sapagkat sila po ay palalaguin ng Panginoon. Dito po sa Church of Corinthians, ganito po yung situation ni Apostle Paul. Si Apostle Paul po ay isa ring pastor. Siya po ay pastor at siya po ay nagtatrabaho para po sa kanyang ikinabubuhay. Ngayon, nagturo po siya sa Church of Corinthians kasi ang daming problems yung Church of Corinthians, yung mga members po ng Church of Corinthians ayaw po sa mga Bible school lang, hindi sila malalago. Sila ay alipin pa rin ng kasalanan, pero pagdating doon sa pag-support, andun sila. Andun sila kahit hindi sila malalago spiritually, pero alam nila na dapat tulungan sa Apostle Paul. Kaya sabi na dito, nag-aasi kami sa inyo ng mga pagpapalang spiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo o suporta mula sa inyo. So malinaw mga kapatid na yung sikreto po ng abundant life is dapat marunong tayong magbigay sa mga servant ng Panginoon. Dapat marunong tayong tumingin ng kanilang ikabubuhay. Actually, hindi lamang po dapat tayo yung masagana, even po yung mga nangangalaga sa ating spiritual. Kasi nga po, magre-reflect ito una sa church and then sa inyo rin buhay kung makikita nila na yung mga servant ng Panginoon ay hindi man lang makatayo. Na yung servant, yung worker, isang kahig, isang tumak. Tapos tayo, sagana. So kaya dito, itinuro po ni Apostle Paul na kinakailangan matuto yung Church of Corinthians na sumuporta sa kanila ng mga material ng mga bagay like food o kung ano man yung kanilang pangangailangan sa ministry. So dito po natin makikita na talagang ipinapakita ng passage ng Bible na ito na kapag tayo po ay naging bukas, ay lubos po tayong pagpapalain ng Panginoon. Yung buhay po natin ay magiging abundant. Magiging masagana po yung ating pong buhay dito sa mundong ibabaw. Tayo po ay mag-aani
ng mga pagpapalang nanggagaling sa Panginoon. Hindi lang material, yung i-bless sa atin ng Panginoon, even yung ating kalusugan. Pagalingin ka ng Diyos, biglaan sa iyong karamdaman, magtataka ka, sabi ng doktor, hindi ka nagagaling, wala nang pag-asa, mag-maintenance ka na lang, pero dahil sa himala at biyaya ng Diyos, dahil ikaw ay nagiging channel of blessing ng kanyang mga lingkod, gagaling po tayo. Abundant life is hindi lang yung marami kang pera, marami kang pagkain, masagana rin yung buhay natin kapag wala tayong karamdaman. And then, buksan po natin yung 2 Corinthians. Yung ating conclusion po, Proverbs 11:24. Minsan, ito po yung katotohanan kung bakit minsan hindi tayo binibless ng Panginoon. Tingnan niyo po, Proverbs 11:24, kung may mga Bible po kayo, o Kawikaan. Sa aklat po ng mga Kawikaan, sa English naman po is Proverbs. Sundan niyo po ako mga kapatid para lalo po natin maintindihan yung ipinaparating po sa atin ng Panginoon. Ito po yung dahilan minsan kung bakit hindi tayo makaangat sa buhay. Sabi po ng Proverbs 11:21, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Yung taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Pero ito po yung kabaliktaran. Ngunit, naghihirap ang tiko ng mga tao. So, nandiyan po? Di ba ba? Yung secret ng abundant life, sabi ng Bible, is kailangan maging mapagbigay ka. Kailangan lagi kang nagiging channel of blessing. Bakit? Kasi ang principle po ng Panginoon, yung kanyang mga anak ay walang mahirap. Walang naghihikahos, walang nahihirapan, bagkus ay nagtatamasa ng kayamanan nagmumula sa Panginoon. Pero bakit minsan ang tagal nating Kristiyano, ang tagal na natin, pero minsan bakit hindi tayo makaangat? Baka yung principle po ng Bible na yung sinasabing lalong naghihirap yung tikong ng mga kamay. Baka sarado po tayo para maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Stagnant yung mga blessing na tinatanggap mo na kapag i-bless ka ng Lord, financially, ang makikita mo agad yung dami ng gastos. Even yung Panginoon, dinadaya mo na. Even yung sabi sa Malakay 3:10, dinadaya na natin yung Panginoon. Hindi tayo nagbibigay ng tama sa Panginoon, kaya po yung reflection niyan is hindi blessing. But ito po yung tinatawag na kakapusan. Pero kung titingnan mo natin yung 24, sabi na ang taong makapagbigay ay lalong yumayaman. So kung gusto natin na tayo ay i-bless ng Panginoon, kailangan i-practice natin sa buhay natin yung mapagbigay. Meron naman po tayong sariling pag-iisip, meron naman po tayo sariling puso, kaya matitrace natin kung karapat dapat pa itong i-bless o hindi. May mga tao po na pag tinulungan mo, aabusuhin ka. Pero dahil sa ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka hahayaan ng Diyos na maabuso yung pagiging bukas palad mo sa mga tao na nangangailangan, lalo na doon sa mga servant ng Panginoon. So
lalo po tayong paangatin ng Panginoon sa ating pamumuhay, lalo po tayong yayaman kung tayo po ay bukas yung ating mga kamay hinggil po doon sa nais na iparating sa atin ng ating pong Panginoon. Sana po sa buhay natin, kung hindi po ako nagkakamali, last, buksan po natin yung 1 Corinthians chapter 9 verse 8. Kung kayo po yung may mga Bible. Chapter 9 verse 8 po. Yung sabi po doon ay, mali po ata, wait lang, hanapin po natin. Sabi po doon ay, magagawa ng Diyos na tayo ay pasaganain, higit pa sa ating inaasahan. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ito po yung principle ng Bible. Kung bakit sabi po doon sa Proverbs 11:24 ay yung taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Pero ito po kasi, yung nais iparating po sa atin ng Panginoon sa umagang ito, 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sabi mo dito, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So ito po yung dahilan. Ngayon pa lang ay binibless ka na ng Diyos, pinagpapala ka na ng Diyos, pinagyayaman ka na ng Diyos, kailangan lang maging bukas yung ating mga kamay. Bakit? Kasi sabi po ng salita ng Diyos, magagawa niyang pasaganahin tayong lahat. Mabibigyan tayo ng isang abundant life ng Panginoon na higit pa doon sa inaasahan natin, higit pa doon sa prayer mo. Kung yung pinag-pray mo, kotse, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, Ferrari. Yun po yung ibig sabihin dito ng Panginoon. Kung yung prayer mo sa tingin mo parang napakalaki na yung biyos, eh paano kung i-bless ka ng Panginoon nang masigit pa doon sa inaasahan mo? Diba? Kasi ito po yung principle ng Panginoon eh. Sabi niya, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo ng higit pa sa inyong pangangailangan. So yung pangangailangan po natin araw-araw, pinag-pray natin sa Lord, di ba? Lord, i-provide mo po ito pang araw-araw namin, mga gamot, mga ganon. Kung material things yung hinahangad mo, magandang bahay, pinag-pray mo yan sa Lord, paano kung mansyon yung ibigay sa iyo ng Panginoon? Hindi natin masasabi yung blessing na parating sa iyo. Yung sabi mo lang is magandang bahay. Pero ang sabi ni Lord, hindi. Dahil naging channel ng blessing ka sa mga servant ng Lord, mansyon yung para sa iyo. Hindi na mabagay sa iyo yung magandang bahay lang. Di ba? Kasi yun po ng principle na Panginoon. Kasi ang sabi ng Diyos, pagpapalain na kayo ng higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo para sa iba. Para may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So, ibig sabihin, yung blessing ng Lord is abundant. Para yung ibang blessing na nasa iyo is may pamahagi mo doon sa kanyang mga servant. And then, yung buhay mo ay magiging masagana. That the secret of abundant life. Kung gusto nating maging masagana, ito yung principle ng Biblia. Malinaw na pinapakita sa atin na hindi tayo lugi. Kapag tayo ay naging channel o blessing o daluyan ng pagpapala. Yung pinag-pray mo, magandang bahay. Pero sabi ng Lord, hindi kasi. Kasi nagiging channel of blessing ka eh. Daluyan ka ng pagpapala, hindi mo pwede sa iyo yung
bahay lang. Dapat sa'yo mansyon. Hindi po natin masasabi. Baka mamaya-maya, kapag tayo po naging open, kapag na-practice na po natin ito sa buhay natin, magulat ka na lang. 3 kilong bigas lang yung binigay mo sa servan, pero yung dumating sa'yo, 20 sakong bigas. Kaya man, hirap na hirap ka pabuhat. Diba ba? Kasi habang tayo po ay nagiging bukas, habang tayo po ay nag-bless sa kapwa natin, mas lalo tayong i-bless ng Lord. Kaya sabi na dun sa Proverbs, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Totoo po yun. Kasi bakit? Ang sagot nandito po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ito po yung sagot niya. Magagawa ng Diyos na pagpalain kayo sa lahat ng bagay. Lahat ang sabi mo dito na higit pa sa iyong pangailangan. Kung ano yung pinag-pray mo ngayon sa Lord. Siguro yung pinag-pray sa iyo, pinag-pray mo, simpleng sasakyan lang, Diyos. Pero paano kung gusto ng Panginoon para sa iyo, yung Mercedes Benz? Tapos magugulat ka, saan ko kaya nakuha yun? Saan ko kaya, paano ko yan naabot yun? Because of the grace of God. Dahil ikaw ay nagiging channel of blessing. Hindi naman matalino yung anak ko, pero bakit naging cum laude yun? Di ba? Minsan yung expected natin, nakabase ng doon, siya nakikita natin. Pero yung grace ng Lord, hindi mo kaya pigilan yan. Sabi mo, hindi naman masyadong magaling yung anak ko, pero bakit nakapasa sa exam? Hindi naman magaling yung asawa ko, pero bakit naging kapitan? Because of the grace of God. Dahil hindi mo kayang tanawin at arutin yung mga pagpapalang inihahanda sa iyo ng Diyos. Once na ikaw ay maging channel of blessing. Lahat ay kayang gawin ng Panginoon. Lahat ay kayang ibigay ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi yung Panginoon natin hindi siya nauubusan. Filipos 4:19, buksan po natin yung ating mga Bible. Tingnan po natin sa Filipos 4:19 kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po siya nauubusan, mga kapatid, titiyakin ko po sa inyo. Dahil mismo siya po ang nagsasabi. Na kayang gawin ng Diyos na pasaganain tayo ng higit pa sa ating inaasahan at pinag-pray. Dahil ano po yung sabi ng Filipos 4:19, nandyan na po ba kayo? Ang sabi po ng Filipos, at dahil sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung makikita natin, hindi nauubos yung kayamanan ng Panginoon. Kaya habang buhay ka dito sa lupa, habang nagiging daluyan ka ng pagpapala para sa kanyang mga servan at para sa iyong kapwa, tuloy-tuloy ang pagpapala sa iyo ng Diyos. At minsan yung blessing ni Lord, hindi mo expected. Kasi yung prayer mo parang nililimitahan mo lang. Sabi mo siguro dito, may nagpupli siguro dito, Panginoon, sana magkaroon kami ng service na multicam. Ay, paano mo sabihin ng Diyos, hindi pwede sa iyong multicam, kasi nagiging channel ng blessing ka, dapat sa iyo, ban. Diba? Ang liit ng prayer mo, pero yung sagot ng Panginoon, napakalaki. Yun po, yung prinsipyo ng abundant life. Kaya siya tinawag na abundant life, kasi masagana. Masigit pa sa iyong inaasahan. Hindi lang sa material na bagay sumasagot ang Lord. Minsan sinasabi na sa akin ng doktor, ay hindi ka nagagaling. Puro ka na maintenance ngayon, ganito na lang, ito yung inumin mo. Pero paano mo sabihin ng Diyos, dahil nagiging channel of blessing ka, kahit may sakit ka, pagagalingin kita. At kapag sinabi ng Diyos yun, mangyayari yun dahil siya po ay Panginoon. Ang nais lang iparating sa atin ng Diyos, maging mapag-aruga tayo doon sa kanyang mga inilagay na kanyang mga likod bilang leaders, pastors, workers, elders,
even tagawalis ng church. Ministry yan. Ministry yan. At once na ikaw ay naging pagpapala sa mga yan, ang Diyos ay may nakahandang pagpapala na higit pa sa atin pong pinakasahan. Take note, sabi ko po, hindi lang sa material na bagay tayo binibless ng Lord. Ang prayer mo siguro, Panginoon, bigyan mo po ako ng kaunting business. Paano ko masagot sa iyo ng Panginoon dahil nagiging channel of blessing ka? Maliit pa lang yung kinikita mo, pero may mga pinagpamala ka na. Kaya sabi ng Lord, hindi bagay sa iyo yung maliit na business. Dapat ang bagay sa iyo yung bongga. Dapat magkaroon ka ng grocery store na lahat nandun. Kaya mo sinasabi ng Bible yun. Kaya sinasabi ng Panginoon, pero kung tayo po ay mananatili doon sa prinsipyo ng pagiging hindi bukas palad, yan po ay taktika na sa iyo. Hindi lang yan ang Pasko para ganun. Diyan po tayo nagiging yung tinatawag ng poverty o yung poverty o yung kahirapan. Ini-invite mo yung kahirapan sa buhay. Pag ano na yung prinsipyo, kaalala nila yung mga servat ng Panginoon mo ngayon. Kaalala sila. Ang ibig mo sabihin, ini-invite mo sa tahanan mo, hindi yung pagpapala, kundi yung tinatawag ng poverty o kahirapan, kasalatan. Pero, sabi nga po ng salita ng Diyos, magagawa niya, kasaganahin tayo sa lahat ng bagay. No? Minsan parang nililimitahan kasi natin yung kaya ng Panginoon eh. Minsan yung hinihingi mo, napakaliit na bagay. No? Minsan pag nag-pray tayo, parang nililimitahan natin yung magagawa ng Diyos sa buhay natin. Minsan pag nag-praise po tayo, Lord, pagkalooban mo po ako ng isang maliit na tahanan, pero masaya. Pero hindi talaga po pwede sa prinsipyo ng Diyos yun. Kung maliit na bahay, pero masaya, maganda. Eh, paano nga? Nagiging channel of blessing ka. Parang ikaw ay isang ilog na daluyan ng tubig na tuloy-tuloy na umaagos sa katis. Kasi may maliit na bagay ka lang, natututo ka ng pagpalain yung mga mahalaga sa mata ng Diyos. Papayag ba ang Diyos na hanggang doon ka lang? Papayag ba ang Diyos na maliit na bahay lang yung ibigay niya sa'yo? Sabi ni Lord, mansion. Sa langit nga, yung pinipipir ko sa'yo, mansion eh. Kaya sabi niya nung magtabig natin, sa bahay ng aking ama, maraming silid. Mansion yung pinipipir ng Lord para sa atin. Dito sa lupa, pwede po tayo magka-mansion by the grace of God. At magugulat ka. Hindi ka naman ganun kayaman, hindi ka naman kadami yung iyong pera. Pero bakit ganito yung blessing na tinatanggap mo? Kasi nga po, tayo ay naging channel of blessing. Yun po yung secret ng topic natin na the secret of abundant life is giving. Dapat marunong tayong magbigay, dapat marunong tayong magsipot. At kapag nagbigay tayo, dapat may pag-ibig, walang negative na iniisip. Kasi once na nag-negative tayo, hindi blessing yung iniimbay mo sa buhay mo, kundi puro kahirapan. Yun po, yung nais na iparating ng Panginoon. At buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yakapin po natin ang prinsipyo ito. Bilang mga anak ng Diyos, walang ibang maniniwala at yayakap sa salita ng Diyos, kundi ang mga anak ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay hindi Diyos ng kahirapan. Ang Diyos ay hindi Diyos ng poverty, kundi siya po ay Diyos ng abundant life. May kailangan lang tayong gawin
may kailangan lang tayong mabuksan, may kailangan lang tayong i-train sa sarili natin para maging masagana yung buhay natin. Katulad po ng sinasabi doon sa Jeremiah 29:11, very familiar verse, pero atin pa rin kung babasahin bilang pangwakas. Masabi doon ay ang plano ng Diyos, tayo ay pagpalain. Yun po, yung nakasaad dito po. Tingnan po natin. Verse 29. Chapter 29. Verse 11. Nandiyan po ba kayo? Sabi dito, sapagkat batid kung lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Diba ba? Actually, mga kapatid, sa totoo lang, hindi talaga ikaw ang nagpaplano ng buhay mo. Naiisip mo lang. Paglaki ko, gusto ko maging ganito, gusto ko maging teacher, abogado. Pero alam niyo ba, na ang sabi sa Proverbs, ang tao ang nagbabalak, pero ang Diyos ang nagpapatupad. At dito makikita natin, pinaplano talaga ng Diyos. Ibig sabihin, plano ng Diyos na makapasa ka sa exam. Plano ng Diyos na maging teacher ka. Kasi kung hindi plano ng Diyos, kahit anong talino natin, tandaan natin, kahit 2 seconds, kaya na nating sagutin yung mga tanong. Pag hindi yan kalooban ng Diyos para sa iyo, hindi mapapasaya yan. Sinisigurado ko. Sinisigurado ko yan. Kahit gaano pa tayo katalino, hindi natin kaya ipasa ang board exam. Maraming mga harmless na mangyayari sa atin kapag hindi yan way ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Lord, matupad yung plano niya sa buhay. Bakit? Upang mag-reflect sa buhay natin na buhay si Kristo. Kaya kung mapapansin natin, sabi niya dito, sapagkat batid kung lubos ang mga plano ko para sa iyo, Diyos ang nagpaplano. Tayo lang yung nagbabalak, balak lang yung sa atin, wala pang katiyakan, pero dito sa Diyos na meron tayo, tiyak na. Iniisip mo pa lang, tiyak na mangyayari sa iyo. Yun po yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Yun po yung sinasabi dito ng Jeremiah chapter 29 verse 11. Iniisip mo pa lang ay nangyayari na. Sapagkat sabi niya, sapagkat batid ko lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magtutulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Kaya ka naging engineer, kaya ka naging doktor, kaya ka naging teacher, because sinabi ng Lord na mangyayari yan sa buhay mo. Dineclare yan ng Diyos na mangyayari sa buhay mo. Kasi kung pwedeng hindi mangyari yan. Alam nyo, kahit anong talino natin, once na hindi kalooban ng Diyos, magkasakit ka lang, hindi ka na makaka-review. Ibagsak ka na sa buhay. Yun yung mga situation. Diba? Mawala lang yung book na pagkukunan mo ng answer. Wala na. Maraming mga harvest na pwedeng mangyari pag hindi kalooban ng Diyos. Mag-a-apply ka ng trabaho, kailangan mo ng pera. Bigla kang nadukutan kasi hindi yung will ng Panginoon. Kasi yung plano ng Diyos,
para sa ikabubuti at hindi para sa ikasasama natin. Yung kinabukasan mo, inihahanda talaga ng Diyos. Ginagamit lang yung mga tatay, nanay natin, ginagamit yung mga tatay natin, yung kanilang abilidad, yung kanilang skill, yung kanilang talino, yung kanilang experience, isinishare nila sa atin yan para maging baston natin papunta sa ating mga pangarap. Pero ang totoo na nagpaplano ng iyong kinabukasan ay ang Panginoon. Ang tanong, paano kung hindi ka nagpupukit sa Lord? Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and you will be succeed. Paano kung hindi ka nagpo-consult? Paano kung hindi mo sinasabi, Lord, will mo ba to? Kasi yun yung kailangan. So, mapipigilan yung magiging success. Mapipigilan yung pagkakaroon mo ng abundant life. Kasi, may kulang. Pero kung sapat, may wisdom ka, may principle ka ng Panginoon, ginagawa mo yung gusto ng Panginoon, nagsusupport ka, tumutulong ka, lalo tigit sa mga servant ng Panginoon, sa kapwa, nagiging daluyan ka ng blessing. Walang dahilan si Lord para hindi niya tumarin yung mga promise niya sa atin. That is the principle of biblical. Yung itinuturo po sa atin ng biblical, prinsipyo po ng Panginoon, at hindi po yan mababalik, totoo po yan. Kaya sa buhay natin, yakapin natin yung salita ng Diyos. And then sana, yung ating pong pinag-aralan, yung ating pong message na nakita mo ngayon ay maging dahilan ng pagbubukas ng iyong puso, pagbubukas ng iyong mga tikom na kamay para handa ka na pagpalain ng iba at handa ka na rin pagpalain ka ng Diyos ng higit pa sa iyong inaasahan. Minsan, alam niyo po mga kapatid, minsan tayong mga tao, kunti lang yung hinihingi natin sa Panginoon. No? Parang natatakot tayong humingi ng napakalaking bagay sa atin. Kasi minsan nakikita natin, kulang yung pera ko, kaya pamotor lang yung kaya ko, hindi ko kaya pumili ng kotse. Sinasabi mo lang yun eh. Ikaw lang naman nagsabi nun eh. Ay paano yung prinsipal ng Biblia na sinasabi ng Diyos sa'yo, anak, hindi ako nauubusan. Magagawa kitang pasaganahin, hindi pa sa motor mong ginugusto. May kailangan ka lang buksan, may kailangan ka lang gawin, at may kailangan ka lang isabuhay. At yun ay yung pagiging bukas palad. Dahil yun po kasi yung sikreto ng isang masaganang pagmamahal. Kasi kung magiging madamo tayo, magiging tikom yung ating mga kamay, hindi blessing na i-invite mo sa tahanan mo, kundi kahirapan. At kung pwede pang manahin yan ng mga anak mo, kahit galing tayo sa maraming pamumuhay, ang gusto ng Diyos na ipakita sa atin yung mga bagay na hindi natin na-experience natin. Minsan, makikita natin, minsan parang yung nangyayari sa buhay natin is puro negative. Di ba? Puro negative. Nagsisilap naman ako, pero bakit ganun? Kasi doon sa likod ng negative, mayroong positive doon na gustong maging baka minsan, may mga pagkukulang tayo at hindi natin ina-apply yung principle ng salita ng Diyos. So ito na yung time para mabuksan yung ating mga palad na tikom para i-bless tayo ng Panginoon. Hindi lang material, hindi lang physical, hindi lang emotional, but sa buong buhay natin, in the whole life, na tayo ay buhay dito sa lupa. Ang plano ng Diyos ay hindi tayo manatiling nag-iikapos. Gusto ng Diyos, maranasan natin yung abundant life. Pero may secret yun. Alam niyo na yung secret? Yun yung pinag-aralan natin ngayon. Tayo po ay manalangin. Sa muli, Panginoon, kayo may nagkawasalanan sa oras na ito. Salamat, Lord, sa heavenly wisdom na binigay mo sa akin. Bagamat
kami ay nagkukulang, patawarin po kami, Panginoon. Bagamat minsan, tikong yung mga palad namin para kami ay maging channel of blessing sa mga servant mo, Panginoon. Pagpatawad, ngayon narito na po, amin pong nakita yung sikreto kung paano po umunlad yung aming pamumuhay. Hayaan mo, Panginoon, ang enjoy namin. Hayaan mo, Panginoon, na matuto kami na mag-aruga ng iyong malingkod at yakapin ang prinsipyo. Salamat po sa pagtutuwid. Salamat sa pamibigay mo sa amin ng kaalaman para hindi kami manatili mahirap, Panginoon, kundi manatili kami masagana habang kami naglilingkod sa iyo. Ang sikret pala, Panginoon, ng isang masaganang buhay ay ang maging mapabigat, bukas pala, at higit sa lahat ay mapag-aruga Kristiyano. Salamat, Panginoon. Nawa ang mensaheng ito ay magbukas sa aming kaisipan at sa aming puso at kami ay maabutan mo ng patuloy na nagiging channel of blessing sa aming kapwa, sa lahat ng mga servant ng Panginoon, and din sa aming church na pinagbibilang. We thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Dama na po tayo sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon. Ating pong tayo po magkaloob ng masaya at tapat sa harapan ng ating Diyos. So meron po ang special number. So sige po, kung wala po ay awitin po natin ang give thanks habang magkakaloob po tayo. Give thanks when we sing. Give thanks when I wait on heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Para po sa ating opening prayer, pinatawagin ko po sa starting. Prayer for opening. Let's pray. Lord, we give thanks for all the blessings you have bestowed upon us. We offer these gifts as a small expression of our gratitude and commitment to your service. May they be used to build your kingdom and bring glory to your name. Amen. Tayo po yung mawit sa atin. Pawas po awitin, awitin po natin. When the road was called upon. When the road was called. When the trumpet of the Lord ready sing, when the trumpet of the Lord shall come, time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair. When the
sailor shall gather over on the other shore. When the roll is gone up yonder, I'll be there. When the roll is gone up yonder, 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 I'll be there. On the bright and cloudless morning, when the very bright shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather to their holy and the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn to setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then the whole of life is over and the work of earth is done. And the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Okay, para po sa atin pong announcement, bago po tayo lumako ay yung mga nag-celebrate po ng kanilang mga karawan at anniversary ay atin po silang ipag-pray. So, inaanihan po sila dito sa gitna para po sa isang panalangin. Sina Brother John Lee, Sister Dale, and Sister Kate, and Brother Dindo. So kayo po ay pupunta dito sa harapan at kami po ay mananalangin sa inyo. Pero bago po namin kayo pag-pray ay awitan po muna natin sila ng isang happy birthday song at pwede natin sila kamayan at batiin. So sige po, tayo pong lahat ay umawit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So yun po, maligayang karawan sa inyong lahat at kayo po ay pumunta dito sa gitna. Para po namin ay may pag-pray po namin kayo. At sa atin po mga kapatid, iuna po natin ang ating mga kamay para po sa isang panalangin para po sa kanila. So, sa muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga buhay po na nag-celebrate po ng kanila pong karawan. Kay Kuya Dindo, kay Brother John Lee, kay Sister Dave, and then kay Sister Dave. Salamat po sa buhay nila at sila po ay namin nabibiging inspirasyon sa pananampalataya at maraming salamat po sa kanilang buhay na patuloy na nagpapatuloy sa inyo. Patuloy po silang nagpapagamit, patuloy po silang nagsiserve sa iyo, Panginoon. Nawa ay mas marami pa silang kaarawan na matamasa, Panginoon, ang kaligayahan ng kanilang puso kasama ng kanilang mga mahal sa buhay sa pagsiselebrate nito, Panginoon, ay mas lalo pang dumami at ang mga blessing po sa kanilang buhay ay maging abundant, Panginoon. Na kung saan, hindi lamang sa kaarawan nila sa pag-enjoy, kundi sa araw-araw ng kanilang pong pamumuhay. Gabayan po sila tingatan at lubos na pagkalain. Ganun din po sa nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary, nawa ay mas marami pang taon ang kanilang pagsasamahan na maligaya at kumagitna ka, Panginoon, sa mga mag-asawang ito na kung saan ang kanilang maging sentro ng kanilang buhay at kaligayahan na yung paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin para sa kanila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Amen. Amen. So God bless po sa bawat isa. Magpalain po tayo ng ating pong Panginoon. So sa ating pong announcement ay yung ating pong prayer meeting ay nagtutuloy-tuloy dito po sa church. And then yung ating pong home Bible study ay pansamantala pong natigil dahil wala pong available. So sa Sabado po ay meron naman po tayong group chat. Bago po mag-Saturday, ay mag-message po kayo doon sa group chat. And then pwede rin po ninyong sabihin kung available na po kayo, ay kami po ay magbibisita at tayo po mag-aaral ng salita ng Diyos at para po sa ating higit na paglago. So, ayun po, and then yung ating pong patuloy po natin pag-pray, ang ating pong church at ngayon po ay ating ding family fellowship, no? Huwag po tayong umuwi at kung may mga inihanda po tayong mga pagkain ay ating pong pagsasaluhan bilang pag-celebrate po ng ating last Sunday family fellowship. At yung sa ating pong altar decor, so maraming salamat po sa family. Sino po yung sponsor sa family Lasso? Salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay ng bulaklak sa ating pong church. And then sa next, sino po yung sunod? May nakalagay doon. Garcia family ba yan? Garcia family? Garcia. So, ang next sa Sunday po ay Garcia po. Garcia family. Sila po yung sponsor ng ating flowers para po sa Sunday. So, yun lang po ang ating announcement at sana po ay lubos tayong makaranas ng pagpapala ng ating Panginoon. So tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pagwakas na panalangin at mamaya po pagkatapos nating mag-pray ay ihanda na po natin yung ating pong dinala pong mga food para po pagsaluhan. Sige po tayo manalangin sa muli Panginoon. Maraming salamat po Diyos sa natapos po namin gawain. Salamat po sa inyong pagsama. Maraming salamat po sa iyong karunungan na pinagkaloob sa bawat isa. Salamat Panginoon sa iyong paggabay at maging sa amin po pag-celebrate ng aming last Sunday family fellowship. Panginoon, nawa ay ito'y magdulot sa amin ng kapayapaan, kasiyahan at pagkakaisa bilang mga kapatid sa iyo Panginoon. At maging sa amin pag-iwahiwalay mamaya, ingatan mo po ang bawat isa, kaming lahat ay marating ng safe maayos po sa amin po mga tahanan. Ikaw po ang magagabay sa bawat isa sa amin. Salamat Lord, ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless po sa bawat isa at enjoy po tayo sa ating pong family Sunday. Okay, dito po katapos ang aming Sunday worship service. Shout out po sa lahat, brother and sister. Ang next po naman po ay lunch fellowship po namin ngayong last Sunday.